Well, kanina mga kapupong muling uminit ang tensyon sa West Philippine Sea matapos ang marahas na komprontasyon sa Ayungin Shoal sa pagitan ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at China Coast Guard. Sa insidente, nasugatan ang isang opisyal ng Filipino Navy matapos umanong hampasin sa ulo ng kahoy na pamalo ng isang miyembro ng CCG. Dahil dito, mariing kinondena ng AFP ang ginawa ng China at tinawag itong isang iligal at mapanganib na pag-atake laban sa mga sundalong Pilipino na nagsasagawa ng lehitimong misyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa AFP, nagsimula ang insidente nang lapitan ng isang bangka ng China Coast Guard ang paligid ng BRP Sierra Madre, ang barkong nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Bilang tugon, nagpadala ang Philippine Navy ng 2 rubber boat upang hadlangan ang paglapit ng barko ng China at tiyakin ang seguridad ng kanilang operasyon. Sa halip na umatras, umano'y naging agresibo ang mga tauhan ng CCG na humantong sa pisikal na komprontasyon. Sa gitna ng engkwentro, nagtamo ng sugat sa ulo ang isang opisyal ng Filipino Navy matapos siyang hampasin ng kahoy na pamalo. Naglabas ang AFP ng mga larawan ng sugatang opisyal na duguan ang ulo, na nagsilbing patunay sa tindi ng nangyaring komprontasyon. Ayon sa militar, ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng lumalalang agresyon ng China laban sa mga Pilipinong nagsasagawa ng kanilang tungkulin sa karagatan. Iginiit ng AFP na nanatiling mahinahon at propesyonal ang mga sundalong Pilipino sa kabila ng umano'y karahasang kanilang naranasan. Binigyang diin din ng militar na ang kanilang misyon ay bahagi ng regular na rotation, resupply at security operations para sa mga nakadestino sa BRP Sierra Madre. Ang mga gawaing ito, ayon sa AFP, ay naaayon sa karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng internasyonal na batas, kabilang ang 2016 na arbitral award na nagbasura sa malawak na pag-aangkin ng China sa South China Sea. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea, ang insidente ay isa na namang halimbawa ng tinatawag nilang illegal, coercive, aggressive, and deceptive na kilos ng China sa karagatan. Aniya, hindi ang mga Pilipino ang nagsimula ng komprontasyon at nananatiling nakatuon ang AFP sa pagpapanatili ng kapayapaan habang ipinagtatanggol ang soberanya at karapatan ng bansa. Matagal ng sentro ng alitan ang Ayungin Shoal. Mula pa noon, nakasadsad dito ang BRP Sierra Madre bilang simbolo ng patuloy na pag-angkin ng Pilipinas sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Sa mga nakalipas na taon, paulit-ulit umanong hinaharang ng China Coast Guard ang mga misyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng mapanganib na pagmamaniobra ng kanilang mga barko, paggamit ng water cannon at iba pang paraan ng pananakot upang pigilan ang pagdadala ng supply sa mga sundalong nakatalaga rito. Ayon sa AFP, ang pinakahuling insidente ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China na gumagamit ng tinatawag na gray zone tactics. Kabilang dito ang mga agresibong hakbang na hindi umaabot sa hayagang digmaan, ngunit naglalayong takutin at pigilan ang mga operasyon ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong maritime zone. Dahil dito, nagbabala ang militar na tumataas ang panganib ng mas seryosong komprontasyon na maaaring magdulot ng mas maraming pinsala at magbanta sa kapayapaan sa rehiyon. Sa kabila ng sunod-sunod na insidente, tiniyak ng AFP na mananatili silang disiplinado at iiwas sa anumang hakbang na maaaring magpalala ng sitwasyon. Gayunman, nanawagan sila sa China na igalang ang internasyonal na batas at itigil ang mga kilos na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga sundalo at sa seguridad ng rehiyon. Muling iginiit ng pamahalaan ng Pilipinas ang paninindigan nitong ipagtanggol ang soberanya at mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Binigyang diin ng AFP na ang kanilang presensya sa Ayungin Shoal ay lehitimo at naaayon sa batas internasyonal at hindi sila magpapasindak sa anumang uri ng pananakot. Higit pa sa pagkakasugat ng isang opisyal ng Filipino Navy, binibigyang diin nito ang patuloy na hamon sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad, at paggalang sa internasyonal na batas sa isa sa mga pinaka-kontrobersyal na bahagi ng karagatan sa Asia. Well, alam nyo naman mga kapupong na kapag sinasabi o naririnig nyo ang lugar na R10 sa Maynila, di lang talaga mga truck ang marami dyan kundi marami ring mga taong gumagawa ng kalokohan dyan. Pero dahil nga dito sa bagong nag-viral na ito mukhang meron na namang mapipingot si Isko Moreno. Anyway, panoorin nyo na lang ha. Well mga kapopong, muling umanong sumalakay ang mga tinaguriang jumper boys
sa kahabaan ng Road 10 sa Maynila, matapos na maitala ang isang tangkang pagnanakaw sa isang truck na natigil dahil sa mabigat na daloy ng trapiko. Sa isang kumakalat na video sa social media, makikita ang tatlong lalaki na pinaniniwala ang sangkot sa insidente. Habang nakahinto ang truck na may kargang mga produkto, isang lalaki ang umakyat sa likurang bahagi nito at sinimulang hiwain ang trapal na nagsisilbing takip ng kargamento. Maya-maya, umakyat din ang dalawa pa niyang kasamahan upang tumulong sa pagkuha ng mga laman ng truck, habang ang isa naman ay nanatili sa ibaba upang magbantay sa paligid at posibleng magsilbing lookout kung may paparating na tao o autoridad. Ayon sa nakuhang video, ilang minuto ring nagawa ng mga suspek ang kanilang operasyon. Halos 3 minuto silang nasa likuran ng truck habang hinihiwa ang takip at hinihila ang ilang produkto mula sa loob ng kargamento bago tuluyang mapansin ng pahinante ang kanilang ginagawa. Nang mapansin ang kahina-hinalang kilos ng mga lalaki, agad na bumaba ang pahinante ng truck upang harapin ang mga suspek. Makikita sa video na may dala itong matalim na bagay habang papalapit sa mga lalaki. Pagkakita sa papalapit na pahinante, agad na nagkagulo ang mga suspek at mabilis na bumaba mula sa truck. Mabilis silang nagsitakbuhan upang makatakas at iwan ang kanilang tangkang pagnanakaw. Sa pagmamadali ng isa sa kanila, muntik pa itong matumba habang tumatakas. Bagamat hindi natuloy ang pagkuha ng mga produkto, muling nagdulot ng pangamba ang insidente sa mga truck driver, pahinante, at mga motorista na dumaraan sa lugar. Ayon sa ilang ulat, madalas umanong target ng mga kawatan ang mga truck na natitigil sa trapiko dahil mas madali nilang naaabangan ang mga kargamento. Ikinababahala rin ng mga residente at motorista ang patuloy na paglitaw ng ganitong modus sa R10. Nanawagan ng ilan na mas paigtingin pa ang pagbabantay at seguridad sa mga lugar na madalas daanan ng mga truck upang maiwasan ang muling pag-atake ng mga kawatan. Patuloy namang pinapaalalahanan ang mga truck driver at pahinante na maging alerto sa kanilang paligid, lalo na sa mga lugar na mabagal ang daloy ng trapiko kung saan sinasamantala ng ilang suspek ang pagkakataon upang magsagawa ng krimen.